Meron na po, paki-ano lang po kung meron na pong audio. Kung sa kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Paki-comment lang po. Kung sa kanya'y matitiwala, Wala pa din daw audio. Ayun lang po ha. walang imposible. Ayan, okay na daw po. Meron na daw pong audio. Lalapit, Praise God. Diyos walang imposible. Ayan, purihin ang Diyos. May nagsasalita ako kanina, wala pa lang naririnig. Purihin ang Panginoon. So, isa po muling magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay na sa ating pong programang Sa Diyos Walang Imposible. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Mahina daw po. Purihin ang Panginoon. Ayan po, praise God. Bati muna tayo, bati muna sa ating mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay na sa ating programa. Praise God, isang mapagpalang araw ng Miyerkules kay Sister Lisa Villarico ng Las Piñas. Hallelujah, ganun din po kay Sister Marilu Quinto. Praise God na araw-araw na lang ay nanonood mula sa kanyang trabaho. Magandang gabi dyan sa inyo sa Canada, Sister Marilu, at kay Brother Israel Quinto. Praise God, hallelujah. Ganun din po, isang mapagpalang araw po ng Miyerkules kay Sister Nicole Moreno Ragasa at kay Sister Analisa Moreno Ragasa na sabay na nanonood mula po sa lugar ng Dasmariñas, Cavite. Hallelujah. Umuwi ka na, Sister Nick. Namimiss ka na ni Brother Francis Ragasa. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ganoon din po, isang mapagpalang araw po ng umaga sa ating kapatid mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, kay Brother Lloyd Neves, Sister Aida Neves, at sa inyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan. Hallelujah, dyan po sa inyong lugar kung saan ay sama-sama kayong nanonood. Praise God, kina Lloyda, kina Leiza, EJ, at Elian. Ganon din po kay Sister Emmy Diaz at kina Jonah Ivy at kay Reg at Rayhan. Praise God, hallelujah. O shoutout daw po sa kanyang darling, sabi po ni Sister Name kay Brother Francis Ragasa. Pero teka, bukang hindi pa nakatune in si Brother Francis. Purihin ng Diyos. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, kay Brother Bob Atendido at kay Sister Becky Atendido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Hallelujah, hallelujah, praise God. Good morning din po. Sabi po ni Brother Andrew Aranda ng San Pedro, Laguna. Praise God. Needs your continuous prayer for my daughter Andrea. Total and speedy recovery. God bless us all. Makakaasa ka, Brother Andrew. Araw-araw po natin pinapanalangin ng iyong anak. Hallelujah. Praise God. Good morning din po kay Sister Alice Dacer Durano at kay Brother Nap Durano at kay David. At ganun din po ay padala pang isang sticker comment ang ating kapatid na meron pong ako rin. Praise God. Kay Sister Mina Rosa Managyo, ang butihing may bahay ni Pastor Lito Managyo. Good morning Sister Mina ng Muntinlupa City. Hallelujah. Praise God. Ganun din po kay Moray Enday. Good morning o good evening na sa iyong lugar. Praise God. Sister Moray Enday. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Saan bansa ka ba? Nandito ka ba sa Pilipinas? Praise God. Purihin ang Panginoon. And a blessed Wednesday to all. Sabi ni Architect Leo Rosas. Ganun din po sa iyo, Architect, at sa iyong asawa na Sister Nene Rosas. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So tayo po ngayon ay dadako po sa ating po panalangin, mga kapatid. Ito po. Praise God. Atin po muli hayaan na tayo pipangunahan ng kanyang banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ano man po ang ating mga ginagawa sa mga oras na ito ay atin po munang hinto.
Okay, si Moray Enday ay mula rin pala sa Canada, Montreal. Kaya gabi puro sa kanila sa Canada. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Okay, let us all pray. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat po, aming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. In your Na muli ngayong umagang ito ay biniyayaan po kami ng isang panibagong araw. Ngayong ipinahintulot sa amin na ang aming mga mata ay muli mamulat upang muli maranasan namin ang iyong dakilang kapangyarihan, ang iyong kabutihan. Amin pong dalangin na sama-sama, Panginoon, na iyo pong pagpalain ang buong maghapon na amin pong gugugulin. Aming inaasahan na kami sasamahan at gagabayan ninyo sa anumang sandali ng aming buhay at mararanasan po namin, Panginoon, ang iyong dakilang provisyon sa araw na ito. Salamat po. Ngayong umaga ay uunahin namin ang iyong kaharian tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita na kung uunahin namin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, ang lahat ay iyong idadagdag sa aming buhay. Kaya naman, sa mga oras na ito, aming hiling at dalangin muli ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na manguna sa amin. Gabayan kami at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging malaya at maging bukas ang aming puso at ang aming isipan at tatanggapin po namin ang salita mo bilang kalakasang espiritual, paglago at pagpunlad ng aming mga buhay pananampalataya. Higit sa lahat, O Diyos, iyo po kaming linisin at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan upang kami makatiyak, makasiguro, Panginoon, na walang anumang magiging hadlang at balakid sa aming paglilingkod. Sapagkat sa umagang ito muli ay mararanasan namin ang taglay na kapangyarihan ng iyong mga salita. Na ang salita mo, Panginoon, ay laging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman, Panginoon, ang aming panalangin, mas marami pa ang maabot ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible at gayon din sa pamamagitan ng pag-host ng watch party ng bawat isa, Panginoon. Sa patuloy na pakikibahagi po namin sa programang ito, na kami, O Diyos, ay nagiging instrumento at daluyan ng iyong mga salita. Salamat po. Ako na iyong lingkod, Ama, ay muling nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Kayo ang maghari, kayo ang maluwalhati sa umagang ito. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Problema'y humaharap para bang wala itong katapusan. Po, praise God. Huwag po natin kalilimutan na tayo po ay makipag-engage sa ating pong talakayan, sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Ano po, praise God, upang sa gayon ay aking pong nalalaman na kayo po ay nananatiling nakatune in sa programang ito. Okay, pwede po kayong mag-comment. Amen, praise the Lord. O ano man po, ang mahalaga po ay nakikipag-usap at nakikipagtalakayan po kayo sa ating pong paglilingkod at pag-aaral ng kanyang mga salita. At wag po ninyong kalilimutan, mga kapatid, na tayo ay magbahagi po ng salita ng Diyos. I-share po natin. Praise God. Hallelujah! Katulad po ngayon na kayo po ay nasa 16 ng viewer, dapat po ay 16 viewer na po tayo na nag-share ng ating pong program.
At sa gayon po ay pwede na po kayong mag-host ng watch party at yung pong mga nanonood sa inyong mga watch party, mangyari lang po na i-PM po ninyo ang kanilang mga pangalan upang sila naman po ay ating mapasalamatan sa kanilang pagsama sa ating pong programa. Ilang kay lupin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, laging forever. At wag po ninyong kalilimutang mag-take note dahil po ang ating pong mensahe ngayon ay nakaserye po tayo. Series po ito. Ano po? Praise God. Ang ating pong mensahe ay ating pinamagatang Gratefulness, the way of life. Ito po ay bahagi at kalakaran ng ating buhay Kristiyano ang maging mapagpasalamat dahil mayroon pong hatid na benepisyo po sa atin po ang pagiging mapagpasalamat. Ito'y nakaugnay pa rin po sa tema natin noong nakaraang linggo sa ating pong anniversary. This is the month of Thanksgiving. Praise God! Ito po'y buwan na tayo po'y nagpapasalamat sapagkat ang Diyos ay biniyayaan po tayo ng 24 na taong anibersaryo. Kahapon ay tinalakay po natin ang mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi ho natututunang magpasalamat. Ang lahat ay may hangganan sa mundo. At ngayon naman pong umaga, ang ating pong tatalakayin ay mga aral na ating matututunan sa pagiging mapagpasalamat. Kaya napakahalaga na ito po ay ating pong itinatala at tayo po'y nagte-take note bawat detalye, bawat puntos, bawat talata na aking pong sinasabi sa inyo ay napakahalagang isinusulat po ninyo upang ito ay hindi po ninyo malimutan sapagkat napakahalaga po na ang ating pong mga naririnig, ang ating pong nakikita, tinatanggap at natututunan at pinag-aaralan ay ito ay ating maisapamuhay. Upang sa gayon naman ay hindi mo mawalan ng kabuluhan ang oras na inaksaya po natin kung ito po ay ating pong isa sa buhay. Isang mapagpalang umaga kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido ng Soldier Seals, Bacoor, Cavite. Ganon din po kay Brother Max Asadon, Tafulaw. Praise God. Good morning Brother Max at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan na sina Diane Lee, Darrell at Russell. Po ninyong kalilimutan yung aking pong sinabi na mga selfie picture ninyo noong nakaraang anniversary. Padala na po ninyo yung pong mga selfie picture ninyo noong anniversary. Praise God! Hallelujah! Matatapos. Okay, atin na pong ihanda ang ating mga sarili. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Praise God. Batiin ko muna itong aking tiyahin, si Tita Lilia Nonato ng Makati. Isang magandang umaga, Tita Lilia. At salamat sa iyong panonood. Praise God. Hallelujah. At sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Isa rin po siyang lingkod ng Panginoon mula po sa Jesus' Word Fellowship. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral
At kahapon po tinalakay po natin ang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi po nagiging gawi, hindi po niya nagiging kumbaga bahagi ng kanyang buhay ang mapagpasalamat. Po, ang ating pong teksto ay hinango po natin doon po sa aklat po ni San Lucas kung saan ay ating pong tinatalakay yung kasaysayan po ng 10 may ketong na pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Opo, praise God, na ito pong mga may ketong na ito ay lumapit at tumawag sa Panginoon. Sila po ay humingi ng awa at tabag upang sila ay pagalingin ng ating Panginoon. At sila naman po ay pinagaling ng ating Panginoon. Praise God. At sila ay inutusan na magpakita sa kanilang mga saserdote upang sila po ay ideklara na malinis na po at pwede na po silang makihalubilo po sa lipunan. Ano po, dahil ng mga panahong iyon mga kapatid, ang sino mang may sakit ng ketong sila po ay tinatawag na cast out. Ano po, hindi po sila pwedeng makihalubilo sa lipunan dahil sa kanilang karumihan, yung pong kanilang sakit na may ketong, at bukod pa ron ay maaari itong makahawa. Ano po, katulad po natin ngayon na tayo po ay nasa gitna ng pandemya na kung saan po lahat ng mga tinamaan ng COVID ay ina-isolate po, kina-quarantine. Ano po, praise God. Subalit sa kasaysayang ito mga kapatid, sa kabila na sila ay pinagaling at nilinis ng ating Panginoon, ay iisa lamang ang nagbalik para magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. At nakikita po natin na yung siyang po ay hindi na po sila nagpakita at bumalik sa ating Panginoon upang siya ay pasalamatan. Praise God. Ano po ang dahilan? Hindi natin alam ang dahilan kung bakit hindi na sila nagsibalik. Pero ang alam nating dahilan kung bakit sila ay kumbaga yung pong ang tao ay hindi nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon ay dahil unang-una po yung tinatawag nating self-righteousness o yung tinatawag na pagiging matwid sa sarili, na para sa kanila ay deserve nila na sila ay pagalingin. Ito po, karapat-dapat na sila ay tumanggap ng kagalingan. Ikalawa, yung paglimot. Ito po, yung tinatawag na forgetfulness, praise God, na sila po ang dahilan kung bakit ang tao ay hindi nagpapasalamat, sapagkat ang tao ay madalas na sinasabi, kung hindi ako nagpursige, kung hindi ako nagtiyaga, kung hindi ako nagtapos, kung hindi ako nagsumikap, ay hindi ko mararating itong aking kinalalagyan. At yung pong tinatawag na commonness, yung pong karaniwan, na ito po ay natural na lang na tayo po ay nakakaranas ng mga biyaya at pagpapala na para bagang ito po ay normal na mga provision na praise God, na nagbibigay sa atin ng kasiyahan na tayo po ay mabuhay. Kaya nga nakakalimutan po natin na ang Diyos po pala ang siyang nagbibigay ng biyaya, at yung pong tinatawag na hindi ito sapat, yung pong discontentment. Praise God. So yan po ang ating pong tinalakay kahapon, at ngayon naman po mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ay ito pong ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral. Ano naman po yung dapat nating matutunan sa pagpapasalamat? Praise God. Hallelujah. So nakahanda na po ba kayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral? Handa na po ba ang inyong mga lapis, ang inyong mga ballpen at mga notebook para mag-take note po ng bawat puntos na ating pong sasabihin? Praise God. Kayo po'y nakahanda na. Bago po yan, batiin din po muna natin ito pong ating mga kapatid, Sister Lily Pangilinan at Brother Albic Pangilinan, na sabay po silang nanonood mula sa kanilang tahanan dyan sa may Del Nor. Yan po sa may Moonwalk. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa, at ganun din po kay Sister Lioby Palomares ng Sukat Paranaque, at kay Brother Rudy Palomares. At mula naman po sa Muntinlupa, batiin po natin ang ating pong isang manggagawa sa Alabang, Sister Emmy Garcia. Isang mapagpalang umaga, Sister Emmy, at sa iyong asawa na si Brother Camilo Garcia, na nanonood din po ngayong umagang ito. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. So tayo po ay magsisimula na. Unang-una, ano ang dapat nating matutunan sa pagpapasalamat mga kapatid? Ito po, ang pasasalamat
ay dapat na nagbibigay halaga. Ano po? Ang dapat po nating matutunan ay yung pong pagbibigay halaga sa nagbigay kaysa sa ibinigay. Yan po mga kapatid, ang unang dapat po natin na dapat ilagay natin palagi sa ating mga isipan. Ano po? Hindi po yung tinanggap natin ang dapat na nabibigyan ng pansin. Ang di dapat na kumbaga hindi dapat tayo doon nakatuon, no? Ang pasasalamat ay dapat na nagbibigay halaga doon sa tagapagbigay. Dahil nang malaman po nung Samaritano, no po, na siya ay nalinis, naantala na ang kanyang pagpunta doon sa mga pari, ano po? Praise God. Hallelujah. So nakaugalian na ng isang tao na gumaling mula sa isang sakit sa balat ay magpakita sa mga pari para sa clearance, para sa mga ritual bago siya makabalik sa pamayanan. Para sa isang taong matagal nang may sakit at itinapon sa pamayanan, alam niyo mas madali para sa kanya na masiyahan na lamang siya na naranasan niya na siya ay gumaling kaysa pumunta at magpasalamat sa taong responsable sa kanyang paggaling. Mas madali yon. Pero ano po ang ginawa niya, mga kapatid? Ano po? Praise God, hindi na siya nag-aksaya po ng panahon. Napuntahan pa yung sinasabing saserdote na magdedeklara na siya ay malinis na. Ang ginawa ng taong ito ay agad-agad na siya po ay nagpunta at bumalik sa ating Panginoon. Katulad baga ng ating mga anak, yung pong mga bata, di po ba? Yung mga bata kapag kaya na iniregaluhan po ninyo ng isang laruan, anong ginagawa ng bata? Hindi baga pagkakuha niya ng laruan ay agad-agad na siya po ay aalis at bubuksan yung kanyang regalo at pupunta sa isang silid, uupo sa isang sulok at pagkatapos ay masaya na po niyang pinaglalaruan yung inyong regalong ibinigay sa kanya na hindi man lamang niya nagawa na pasalamatan yung nagbigay. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating ipaalala at ituro sa ating mga anak na mula pa lamang sa kanilang musmus na edad ay turuan na sila na magpasalamat. Hallelujah. So gayon man, no, itinabi ng Samaritano ang kanyang personal na kasiyahan at bumalik upang purihin ang Diyos, upang pasalamatan. Ginawa niya ito ng makabuluhan, ginawa niya ito ng personal, bumalik siya, malinaw na ginawa niya ito, pinuri ang Diyos ng isang malakas na tinig. Agad-agad itong ginawa nang makita niyang magaling na siya, kaya agad na siya ay nagbalik sa ating Panginoon. Laging may galak sa presensya at kabutihan ng nagbibigay. Ang mga regalo ay hindi nagtatagal, ngunit ang tagapagbigay ay laging nandyan para suportahan po tayo, mga kapatid. Kaya dapat po yung pong nagbibigay ang pinahahalagahan po natin. Hindi po yung mga ibinibigay sa atin. Kadalasan marami ay ang binibigyan ng halaga ay ang mga ibinigay sa kanila. Kaya hindi na nagagawang magpasalamat. Kaya tandaan po ninyo mga kapatid, ano po, ito dapat ang itinuturo sa atin ng pagpapasalamat. Ang pagbibigay importansya, ang pagbibigay halaga, hindi doon sa tinanggap mo, kung hindi doon sa nagbigay. Hallelujah! Tandaan po ninyo, anumang material na bagay na mayroon po tayo na ibinigay sa atin ng kung sino man, kapatid, yung bagay na yan ay mga pansamantala lamang yan. Pero yung nagbigay, ang Diyos at maging ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, magulang na tayo ay pinagpapala na ginagamit silang instrumento ng Diyos, sila dapat ang ating pinapahalagahan.
Amen? Purihin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God. Kaya nga sinabi po ni David sa awit 73, 25, 26, anong sabi niya? Anong deklarasyon niya? Sinong kumakasi sa akin sa langit, kundi ikaw? At walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo. Ang aking laman at ang aking puso ay nangalulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Praise God. Nakita po ninyo mga kapatid, ito pong importansya na itinuturo sa atin na pagbibigay halaga doon sa nagbibigay. Amen? Kaya tayong minsan nadidismaya dahil ang ating atensyon ay wala doon sa nagbibigay kundi doon sa ibinibigay. Kaya naman pagka ikaw ay hindi mo inaasahan na ganun yung expectation mo doon sa ibinigay, nadidiscourage ka. Di ba? Tama po ba? Bakit? Kasi ang attention natin, ang focus natin, yung ibinigay, hindi doon sa nagbigay. Kaya naman pagka hindi mo gusto yung ibinigay, nadidismaya tayo. Nawawalan taluy tayo ng gana na magpasalamat. Magpasalamat man tayo pero hindi bukal sa ating kalooban dahil hindi natin gusto yung ibinigay. Ano ba ang mahalaga? Yung ibinigay o yung nagbigay? Mga kapatid. Ha? Anong mahalaga sa inyo? Yung nagbibigay, yung ibinibigay sa inyo, o yung nagbibigay sa inyo? Hindi ba mas mahalaga yung nagbibigay kaysa sa ibinigay? Hallelujah! So yan po mga kapatid, ang dapat natin unang-unang matutunan. Ang magbigay halaga, magbigay ng importansya doon sa nagbigay. Amen? Praise God. Hallelujah. Ikalawa, mga kapatid, praise the Lord, kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos, ito ay nagpapakita sa atin na tayo po ay nagpapatotoo sa kanyang kabutihan at pagmamahal, ito'y nagpapatotoo sa kabutihan ng nagbigay at pagmamahal na kabaitan. Nang ibig kong sabihin nito, ang pasasalamat ay niluluwalhati ang Diyos ang nagbigay. Ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na nagbibigay. Binibigyan natin siya ng credit, karangalan para sa mga benepisyo na tinatamasa po natin. No? Praise God! Na ibig pong sabihin, kapag ka ikaw ay nagpasalamat, ito'y pagbibigay kredito, pagbibigay kaluwalhatian, karangalan. Hinihimok natin na ang mga tao na bumaling sa Diyos at magtiwala sa Kanya para sa kanilang mga pangangailangan at hangarin. Sa tuwing binibigyan natin ng kredito ang Diyos para sa anumang mga pagpapala o magagandang karanasan, talagang sumasaksi tayo. Nagpapatotoo po tayo na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Yes! Praise God! Hallelujah! Sabi nga ng unang Kronika, 16, talata po ay 8, magbigay ng papuri sa Panginoon, ipahayag ang kanyang pangalan, ipakilala sa bansa ang ginawa niya. So, yung po pala, ang pasasalamat ay pagpapakilala, pagpapakita, ng kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pagpapahayag ng kanyang kabutihan. Dahil kapag tayo po ay nabigo na magpasalamat sa Diyos at sa kanyang mga instrumentong ginagamit upang tayo pagpalain, ay ninanakawan po natin ng kredito ang Diyos at yung mga taong ginamit niya. Yung kredito at karangalan na nararapat sa kanila.
Kaya nga ho mga kapatid, palagi ko pong sinasabi po sa inyo, no, na kapag ka ako'y tumatanggap ng anumang mga biyaya at pagpapala, no po, ay hindi ko po binabanggit ang mga pangalan nung pong nagbibigay sa akin dahil ayaw kong agawin ang yung mga kredito na dapat po ay para sa kanila. Dahil kapag kayo po ay ginawa ko, mga kapatid, na binanggit ko ang kanilang mga pangalan, ay wala na po silang ganting ahantayin pa mula sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos. Kaya pinasasalamatan ko na lang sila, nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng ayuda, pero hindi ko binabanggit ang kanilang pangalan dahil gusto ko ang Diyos ang gumanti ng kanilang kabaitan at ng kanilang mga kabutihan. Hallelujah. Yan po mga kapatid, no? Praise God. Dahil sila'y instrumento, ginamit ng Diyos para pagpalain ang mga lingkod niya. Kaya nararapat lamang na tumanggap sila ng ganti mula doon sa Diyos na nagbigay din naman sa kanila ng mga bagay o pagpapala na kanilang maibabahagi. Hallelujah. So sabi po rito, iniahayag natin ang katotohanan ng kanyang presensya at pagkakaroon, no? Kinikilala natin na siya ang kapangyarihan sa likod ng lahat ng mga tagumpay na ating pong natatamo sa ating buhay. Praise God. Nakita po ninyo yung mga celebrity na tumatanggap po ng mga parangal sa mga award-giving bodies, sa mga sports, di ba? Sa kanilang mga pagsasalita, no, sa kanilang mga talumpati, binibilang nila yung mga tao, no, sa likod ng kanilang tagumpay at nagpapasalamat sa kanila. Ang nakalulungkot nga lamang kung minsan ay huli sa listahan nila ang Panginoong Diyos. Di ba? Pero higit sa lahat, dapat matutunan natin na bago natin pasalamatan ng iba, unahin nating pasalamatan ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa tuwing tayo ay maghahatid at maghahayag ng pasasalamat, dapat palaging una sa listahan ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Dahil ito ang nagbibigay kaluwalhatian, nagbibigay ng kredito. So anong matututunan po natin sa pagpapasalamat? Ang matututunan po natin dito, una, di ba, yung binanggit natin, mga kapatid, na sa ating pong pagpapasalamat, ito po'y nagbibigay aral sa atin na pahalagahan ang nagbibigay. Ikalawa po mga kapatid, ay matutunan natin kung kanino natin dapat ibigay ang credits. Kung sino ang ating luluwalhatian, sino ang ating pararangalan sa mga biyaya at pagpapala at tagumpay na ating natatamo sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Ikatlo mga kapatid, no? Praise God. Matapos na ipahayag ng Samaritano, doon po sa talatang 19, yung kanyang pasasalamat sa Diyos. Praise God. Pakinggan po ninyo ito, no? Idineklara ngayon ng ating Panginoon ang kanyang pananampalataya, ang nagpapagaling sa kanya. Ano pong ipinapakita rito, mga kapatid? Ang pasasalamat po ay nagre-resulta sa higit na pagpapala mula sa Diyos. Higit na pagpapala. Ibig kong sabihin, kapatid, pakinggan mo ito na nakatuon ngayon sa akin, nakatingin sa akin. Kapag tayo po ay madalas at naging bahagi na ng buhay natin ang pagpapasalamat, kapatid, mas lalo pong dumadami, lalong nag-uumapaw ang biyaya at pagpapala ng Diyos na dadaloy sa ating buhay. Ito ang resulta hanggat hindi ka tumitigil sa kabutihan, hanggat hindi ka tumitigil sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa, at hindi ka tumitigil sa pagpapasalamat mo
sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Huwag nawa na dumating sa buhay po natin na parang normal na lang na tayo ay nakararanas ng pagpapala. Huwag nawa na nakakasanayan na lang natin araw-araw na tayo tumatanggap ng pagpapala kaya hindi na natin nagagawang pasalamatan ng Diyos. Kapatid, kung gusto natin na dumaloy ng higit pa, makatanggap ng higit pa na biyaya at pagpapala sa Diyos, maging bahagi ng buhay natin. Maliit man o malaki, magpasalamat tayo sa Diyos. Higit na pagpapala ang matututunan po natin, ang tatanggapin po natin. Kaya nga yung Siyam na hindi bumalik, nilinis lang sila ng kanilang pisikal. Ngunit ito pong Samaritano ay hindi lamang sa pisikal kundi maging sa espiritual. Dahil naghayag siya ng pananampalataya, sumamba siya sa ating Panginoong Diyos, kaya hindi lamang siya pinagaling physically, pinagaling siya spiritually, mentally, emotionally, materially. Praise God, lahat. Why is that? Bumalik siya. Nagpasalamat siya. Hallelujah. Sabi nga doon sa isang artikulo, no? Ang mga tao daw pong gumagawa ng pang-araw-araw o madalas na ugali ng nagpapasalamat ay hindi lamang sila mas masaya, kapatid. No? Sila ay mas malusog, hindi sila gaanong stress, mas may pag-asa at mas malamang na nakatutulong sa iba. Yes, yan daw po ang pakiramdam. Ayon sa isang artikulo, sa isang word report, sa isang survey, na nakikita nila, no, na ang taong araw-araw na ugali ay magpasalamat, mas masaya, mas malusog, hindi stress, laging may pag-asa, at laging tumutulong sa iba. Bakit po? Dahil sa ang pasasalamat ay inuuna ang Diyos at niluluwalhati siya. Hindi siya nag-aatubiling ipagpatuloy ang pagpapala sa ating buhay kapag tayo po ay ugali natin ang magpasalamat. Ang pasasalamat ay isang katibayan din ng mabuting pangangasiwa, at ang mabuting tagapangasiwa ay tumatanggap ng mas maraming mga pagkakataon sa ating buhay. So ito po ay pagpapakita, mga kapatid, ng mabuting katibayan, patunay ng ating tayo ay isang mabuting katiwala, tagapangasiwa ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo, mabuting katiwala, no po, hindi ho katiwaldas, sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Good morning po kay Nanay Estela Pugal ng Bikutan, at sa iyo pong mga apo at sa iyong mga anak. Nanay, good morning po sa inyong kasama dyan sa bahay. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ganoon din po sa butihing may bahay ni Pastor Joseph Jamboy na si Sister Lay Lara Desalit. Magandang umaga. At kay Pastor Joseph din, magandang umaga. Praise God. At sa iyong pamilya na rin po, Sister Lay. Hallelujah. So yan po mga kapatid, ano po? So anong makikita natin at anong aral? Na tayo po ay maging ugali at pasasalamat. Ito ay nagre-resulta ng mas marami at mas higit na biyaya at pagpapala. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ikaapat po, mga kapatid, ito po daw pong pasasalamat, no, kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang para sa mabubuting bagay o sa mga tao, ipinapakita natin yung ating pong pananampalataya sa kabutihan at karunungan ng Diyos. So ito po'y nagpapakita ng paniniwala o pananampalataya sa Diyos.
Nang ibig pong sabihin na tayo ay buong pusong umaasa palagi sa Diyos. No, sabi nga ng unang Tesalonica 5:16 hanggang 18, no? Magalak palagi, magalak kayong palagi, manalangin ng tuloy-tuloy, magpasalamat sa lahat ng kalagayan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo kay Kristo Jesus. So, ibig pong sabihin, naniniwala tayo na sa sariling mga paraan at oras ng Diyos, inihahatid niya ang kanyang mga pagpapala sa iyo at sa akin, sa bawat isa sa atin. Sa katunayan, ang bawat pangangailangan at mahirap na sitwasyon ay isang pagkakataon upang ipakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan at mapagmahal na kagandahang loob. Praise God. Hallelujah. Sabi nga po mga kapatid, no, ng isang kwento, meron daw pong isang tao na siya po ay nakakita ng isang kamalig kung saan itinatago ni Satanas yung mga binhi na iahasik niya sa puso ng tao. Praise God. At nalaman ng taong ito na yung mga binhi na iyon ay binhi ng panghihina ng loob. Yun ang nais niyang ihasik. Praise God. Na ito ay maaring magpalago sa puso ng tao saan man, ngunit nang tanungin niya si Satanas at ubili niyang inamin na mayroon daw po siyang isang lugar na kung saan ay hindi niya maaring itanim ang binhing ito. At ang sabi niya, saan? Tanong ng lalaki. At malungkot na sumagot si Satanas, sabi niya, doon sa puso ng isang taong nagpapasalamat. Praise God. Yan po. Yun daw pong isang taong pusong nagpapasalamat ay napakahirap taniman ng binhi ng kahinaan ng loob, kalungkutan. Yes, praise God. Dahil ang taong masiyahin, mga kapatid, makikita po natin yung taong isang puso na ugali ay mapagpasalamat ay isang taong masiyahin po. Yung taong punong-puno ng pasasalamat. Praise God. So pagbati rin po sa ating kapatid mula po sa gitnang silangan, no, kay Brother Arnel San Juan Alpon na nanonood po ngayon mula po sa Saudi Arabia. Praise God. Hindi ko lang alam kung anong oras yan. Madaling araw yata dyan sa inyo sa Saudi Arabia. Praise God. Ganon din po kay Sister Becky Garcia na nanonood ngayon mula sa BF Resort. Isang mapagpalang umaga, Sister Becky Garcia. Praise God. Hallelujah. So yan po mga kapatid, no? Ito'y pagpapahayag ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat alam natin na sa anumang kaparaanan ay ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kahit na sa gitna ng pandemyang ito, nananalig tayo at sumasampalataya tayo na higit na mararamdaman natin ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng krisis. Yes. Praise God. Damang-daman natin yan, mga kapatid. Kung tayo po ay magkakaroon ng ugaling palaging nagpapasalamat. Hallelujah. Tulad po ng isang bantog na scholar ng Biblia, si Matthew Henry. Si Matthew Henry po, minsan po sa kanyang buhay ay nanakawan po siya ng pera. Praise God. Kaya di nagtagal ay isinulat niya ang mga salitang ito sa kanyang diary. No po? Una, sabi niya, hayaan niyo akong magpasalamat dahil hindi kailanman ako ninakawan dati. No? Praise God. Pangalawa, hayaan niyo akong magpasalamat na kahit kinuha nila ang aking pera, hindi nila kinuha ang aking buhay. Praise God. Pangatlo, sabi niya, hayaan niyo akong magpasalamat na kahit kinuha nila ang lahat na mayroon ako, hindi pa rin ito gaano. Praise God. At pang-apat, hayaan niyo akong magpasalamat na ako ang ninakawan at hindi ako ang nagnakaw sa iba. Praise God. Kita niyo yun, mga kapatid? Sa kabila na yan po ay nangyari at naganap sa kanyang buhay, ay nagpasalamat pa rin po siya sa Panginoon. Sa ating marahil kalukuhan na tayo po ay nanakawan na, namatayan na,
nagkasakit na, nasunugan na, magpapasalamat pa rin po tayo. Praise God. Hallelujah. Dahil hindi natin nakikita yung isang panig. Lagi na lamang yung masamang panig ang nakapokus po tayo. Di po ba? Praise God. Hallelujah. Tingnan niyo si Matthew Henry. No? Hindi daw kinuha ang kanyang buhay. Di bali na siyang ninanakawan. Praise God. Purihin ng Diyos. So ngayon pong umaga mga kapatid, no? Ito ang itinuturo sa atin ng ating pong pag-aaral na kung saan ang isang pataong may ugaling pasasalamat ay natututunan niya kung sino ang kanyang papahalagahan. Kung kanino siya magbibigay ng karangalan. Kung saan matututunan niya na ang higit na ang ugali ng pagpapasalamat ay nagre-resulta ng higit na biyaya at pagpapala ng Diyos. Praise God! At higit sa lahat, mga kapatid, ang ugali ng isang mapagpasalamat, praise God, kung saan ay ito ang matututunan na tayo po ay nagpapakita, nagpapahayag ng ating pananampalataya. Purihin ang Diyos. Praise God. So sabi ni Brother Arnel, alas 3 ng madaling araw o alas 4, almost alas 4 ng madaling araw. Imagine, praise God, madaling araw, gising na siya at nanonood na po siya ng ating programa. Pagpalain ng Diyos ang iyong sakripisyo, kapatid. Ano po? Praise God, hallelujah. Napakasarap ng ganyang oras na tayo yung nagpupuri sa Diyos. Don't watch. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ito ang 4 na aralin na natutunan natin, ano po, ngayong umagang ito, kapatid. Bukas po, ang tatalakayin po natin ay yung mga benepisyo. At alam ko po ito ang hinihintay ninyo, no? Yung benepisyo ng ugali ng pagpapasalamat. Hallelujah. Praise God. So ngayong umaga, kapatid, nawa may natutunan ka sa ating pong aralin ng pagpapasalamat. Tandaan po natin, no? Para maging ugali natin ang magpasalamat, huwag nating itutuon ang pasasalamat sa ibinigay, kung hindi doon sa nagbigay. At huwag kalilimutan magbigay ng karangalan. Kaya nga, lagi namin kayong china-challenge, mga kapatid, na kayo'y gumawa ng inyong mga video testimony. No? Praise God. Hallelujah. Imagine, nasa gitna kayo ng krisis, and yet, ang provision ni Lord patuloy ninyong nararanasan. So, kailan pa ninyo ibibigay ang karangalan sa Diyos? Kailan pa kayo magpapatotoo? Kailan pa kayo magpapasalamat? Kailan nyo pa ihahayag ang inyong pananampalataya? Kung gusto ninyo, kapatid, na dumaloy ng patuloy ang pagpapala ng Diyos, dahil ito ang isang natutunan din po natin. Sa ugali ng pagpapasalamat, ito'y magre-resulta ng tuloy na biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Hinihintay lang ng Diyos, bumuka sa ating mga bibig ang pasasalamat. Dahil pinatototohanan mo, ang Diyos mo ay buhay at makapangyarihan. Hallelujah. So ngayong umaga, kapatid, dadako po tayo sa ating pong panalangin, kung saan muli ay ating ilalapit sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. So ngayong oras na ito, muli sasama po natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na sa mga oras na ito ay praise God, sila po ay patuloy na lumalaban sa anumang mga sakit at karamdaman. Ano po?
Praise God. Tulad po ng ating kapatid na si Tatay Dado Gutera. Ganon din po si Sister Mir Hanilin Alvarado, Zilda Rosales. Sama po rin natin yung mga kapatid natin na sa mga panahong ito ay mga nagdadalang tao po, para sa kanilang pagsilang ay gabayan at ingatan ng Diyos ang kanilang sanggol na iluluwal at maging ang kanilang katawan. Po, si Monica Atendido at Camille Dalena. Praise God. At maging yung mga kapatid natin na ang kanilang pakikipagbaka ay sa kanilang mga bahagi ng kanilang katawan, po, yung pong kanilang mga kidney, yung kanilang mga nerves, yung kanilang mga puso. Praise God. Sila po ay ilapit at idulog din po natin sa Panginoon, tulad po ni Romelito Valdez, tulad din po ni Nanay Guadalupe Labis, si Ma'am Labis, at si Brother Bob Atendido. At patuloy din natin ipanalangin sa Panginoon at idulog sa Panginoon yung mga taong mayroong suliranin sa kanilang mga puso, tulad po ni Mami Chi Yuson. Praise God. Ganun din po si Mami Lutan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda. Praise God. Hallelujah. Sama rin natin sa panalangin yung mga financial na pangangailangan, yung mga biyaya at pagpapala na inaasahan nila. Ano po? Praise God. Tulad po ng ating kapatid na si Lisa Villarico, yung pensyon para sa kanyang mga anak. Sama rin natin sa panalangin yung kabuhayan po, mga negosyo ng ating mga kapatid, yung pong Skyhook GPS, Reblink Internet Services, Mobile Device Integration Services. Ganun din po yung ni Sister Lily, yung accounting services. Po, sama natin sa panalangin itong mag-asawa na ang kanilang kabuhayan ay accounting services. Praise God. Ganon din po yung rental services po ni Brother Lloyd Nebres, Veterans Motor Shop, ni Brother Obed Soribio. O anuman po yung inyong mga kabuhayan, pwede po ninyong ipadala po sa amin, mga kapatid, ang inyong mga kabuhayan, mga pangalan ng inyong mga negosyo. Praise God. Ganon din po, sama natin sa panalangin si Rosel Domingo at si Mary Rose Labis. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, nagpapasalamat po kami sa umaga ito. Sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan kung paano, O Diyos, ay natutunan po namin ang resulta ng isang may pusong ugali na magpasalamat. Kaya naman, higit sa lahat, ikaw ang aming pinahahalagahan sa aming buhay. Ikaw ang binibigyan namin ng karangalan sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, maging sa mga katugunan at kasagutan ng aming mga panalangin. Ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati. Sa iyo ang lahat ng karangalan, O Diyos, at hindi kami magsasawa na ikaw ay pasalamatan. Panginoon, binasa ko ang lahat ng mga pangalan ng mga taong mayroong mga pangangailangan sa umagang ito. Sapagkat ayon sa iyong banal na salita, Panginoon, huwag kaming mabagabag tungkol sa anumang bagay, huwag kaming mag-alala. Sa halip, hingin namin ang lahat ng aming maibigan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ito ay aming kakamtan, Panginoon. Makakamit namin, higit sa lahat, Panginoon, ang kapayapaan na mag-iingat ng aming mga puso at ng aming pag-isipan. Kaya naman, Lord, samahan po ninyo ang aming mga kapatid na sa mga oras na ito ay nasa gitna ng kanilang pagdadalang tao. Panginoon, ingatan po ninyo ang mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Hanggang sa ito ay mailuwal nila ng maluwalhati sa anumang kaparaanan, Panginoon.
Diyos, Ikaw ang mag-iingat sa kanilang kalusugan, sa buhay ng ina at buhay ng sanggol, Panginoon. Hanggang sa dumating ang oras na sila ay ipanganganak. Ganon din, O Diyos, itong aming mga kapatid na lumalaban sa cancer. Anumang uri ng cancer ito, Panginoon, maaring ito'y cancer sa baga, cancer sa lapay, cancer sa atay, cancer sa dibdib, Lord, cancer sa dugo, whatever cancer, whatever the name of cancer is, Lord, we rebuke it in the name of Jesus and we declare total healing, total deliverance, and divine miracles upon them, O God. Patuloy mong iparanas sa kanila ang iyong himala ngayong umaga nito. Ingatan mo ang aming mga kapatid na nakasurvive na sa laban ng cancer na ito, tulad po ni Brother Ernie Perez at Rochi Dalena, Panginoon Diyos. Patuloy mo silang gabayan, ilayo sa anumang mga viruses, Panginoon, infeksyon o komplikasyon. Lord, pagpalain ninyo ang buhay po ng mga kapatid namin na nangangailangan ng kalusugan at kalakasan, tulad po ng mag-asawang Lopez, Panginoon, Cordelisa at Reynaldo Lopez. Si Andrea Aranda, inaangkin po namin ang kanyang speedy recovery, Panginoon Diyos. Kay Bimbi Soribio, kalusugan at kalakasan. At ganoon din po, Panginoon, sa mga lumalaban sa kanilang mga puso, sa kanilang mga sakit, O God, mga para sa kanilang mga ugat, Lord, tinataboy po namin, nilulusaw po namin ang anumang bara sa ugat ng mga katawan nila, Panginoon, upang dumaloy ng maayos ang kanilang dugo sa kanilang mga nerves, Panginoon. Ayusin mo ang mga kidney failure, Panginoon Diyos. At dalangin ko, Diyos, na patuloy mong pagpalain ang mga kabuhayang nabanggit ko, Panginoon Diyos, na patuloy na Ikaw ang mag-provide ng kanilang mga pangailangan, makabayad po ang mga kliyente nila, Panginoon. O God, lagi mong ilalagay, lagi mong hihipuin ang puso ng kanilang mga kliyente upang sa gayon, Panginoon, ay mai-release ang mga bayarin nila, mga obligasyon nila, Panginoon, sa mga kumpanyang ito, Panginoon. Right now, O God, idaloy mo ang provision upang sa gayon ay matugunan din ng mga kabuhayang ito ang kanilang mga empleyado, Panginoon, makatanggap ng mga kumpletong sweldo, Panginoon. So right now, we declare financial breakthrough, O God, in Jesus' name. Even the pension, Panginoon, mula sa SS, Lord, hayaan po ninyo, Panginoon, na marilis agad ito sa buhay ng mga anak ni Sister Lisa. Salamat po, Diyos, sa karunungan at kaalaman na patuloy mo ipinagkakaloob kay Mary Rose Labis at kapayapaan at katahimikan sa buhay po ni Rosel Domingo. Ganon din, Panginoon, ipinagpapasalamat ko, Diyos, ang patuloy na pag-iingat mo sa buhay po ng aking mga in-laws na mga frontliner sa bansang Australia, Amerika at Canada, Panginoon. Ang patuloy na proteksyon ibinibigay mo sa araw-araw na paglalakbay ng aking may bahay na si Rochi Galena, Desmond at Zaira. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa kanila, sa pamilya ni Brother Arnel Alpon, pamilya po ni Sister Lisa Domingo, June Soribio, Marvin Soribio, Mario Soribio, at ganon din po yung aming mga kapatid na nasa Canada, ang Quinto family, Panginoon Diyos, ang De La Cruz family, Salud Lala and family, Murray Enday ng Montreal, Canada. Lord, layo niyo po sila sa mapanirang COVID-19, Panginoon. Pagpalain mo kanila sabay, ingatan mo po sila laban sa anumang uri ng mga sakit at karamdaman. Ang Kaligdan family, Panginoon, at ganoon din po ang Santos family, Zobrepenia family, Rosas family, Panginoon, at si Christ Mark at ang kanyang asawa, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na pinagkakatiwala ko ang kanilang buhay, pamilya at kalusugan at ang kanilang kabuhayan sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat po, Ama.
ngayong umagang ito na muli kami ay iyong inabot at pinugon sa lahat ng aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Pinagsasalamat din namin ang patuloy na pagkilos at paggalaw mo at pagpapala mo sa aming minamahal na bansa, sa mga frontliner namin at sa mga leader namin. Salamat po. Lord, sa iyo lamang ang kaluwalhatian at kapurihan. Sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Praise God! Purihin ang Diyos. Lumipas na naman po ang isang oras na mahigit sa ating pong talakayan, sa ating pong pag-aaral. Praise God, nawa po kayo po ay mayroon pong natutunan ha. Ingat po tayo mga kapatid dahil masama po ang ating panahon ngayon. Praise God. Kaya naman po mag-ingat po tayo na wag din sumama ang ating ugali. Ano po? Kahit o masama ang panahon, dapat po mabuti pa rin ang ating pag-uugali na tayo natututong magpasalamat sa Diyos. Kailan pa ba ito matatapos? Isang mapagpalang umaga po kay Sister Marlene Soribio, praise God, at sa iyong pamilya, mga anak, kina Elaine, Elaika, Jelay, ganun din po kay Nanay Meding Soribio, praise God, hallelujah, at ganun din po kay Tatay Marino Soribio at kay Brother Obet Soribio at sa Veterans Motor Shop at sa kanyang mga mekaniko, ganun din kina Bimbi, kina Heart at Ball. Tingnan mo, Diyos, ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, laging forever. So inuulit ko po, lahat ng ating mga kapatid na nakipagsaya sa ating pong nakaraang anibersaryo, yung pong inyong mga selfie na mayroon pong kasamang mga handa po ninyo at kayo po ay nag-selfie, padala na po ninyo sa akin upang sa gayon ay ma-i-edit na po natin at ito'y ipalalabas natin sa darating na linggo. At gayon din po mga kapatid, unang linggo ng November, balik na po tayo sa ating church. Praise God, hallelujah. Kaya panawagan po sa lahat ng mga manggagawa, kung kayo po ay nakikinig at nanonood ngayong oras pong ito, ay pasyalan po natin ang ating simbahan at magsimula na po tayong maglinis at mag-ayos. Praise the Lord! Ang music team, praise God, kailangan din pong magpunta at dumalaw sa simbahan para tignan ang ating pong mga kagamitan kung ito ay umaandar pa ho. Sa karamdaman, Nawa, magkita-kita po tayo sa araw ng Sabado. Doon po mga kapatid, ano po, praise God, para po ay maisaayos po natin, malinis po natin para maihanda sa unang linggo ng November. sa langit lang tayo mayroon forever. Diyos lang ang ating. So salamat sa lahat ng mga nakibahagi sa umagang ito sa panonood po ninyo at patuloy ninyong pagbabahagi ng ating pong programa. Wag po ninyong makalimutang i-share po. Just press the share button. Praise God.
At ganun din sa mga nagpapadala ng kanilang mga tithes and offerings. Praise God for this month. Salamat po sa inyong mga kapatid na pagpapadala. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga mula sa Dasmariñas, Cavite. Kay Ate Eloy Labis Mikiyabas. Good morning, good morning, good morning Ate Eloy. At sa iyong asawa na si Brother Luisito Mikiyabas. Ha? Okay, you can send your tithes and offerings. Naka-pin po doon sa ating pong programa. Ang GCash number po 0920-436-9922. Sa problema'y humarap. Ay pwede na po ninyong ipadala sa ating pong mga money remittance o kaya ay sa darating na pagkikita po natin sa church. Sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, di At ganoon din, pinasasalamatan ko ang lahat ng mga sumusuporta at nagbibigay ng tulong at ayuda sa lingkod ng mga Panginoon, sa lingkod ng Diyos. Praise God. Salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay suporta at sa lahat ng mga bumati ng Pastors Associations Month. Pastors Appreciation. Di po pala Association. Pastors Appreciation. Ito pong October na ito. Salamat po sa inyong pagbati, ha? malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lukin. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Laging forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging ang forever. Hindi kanya iiwan. At sa lahat ng gustong palaging patugtugin ang awiting ito, pwede nyo po itong makita sa aking YouTube channel, Walang Forever. Praise God. Ang aking pong sariling komposisyong awitin ay available po yan sa YouTube. Mula po sa tugtuging ito mga kapatid, sa saliw ng awiting ito, ako po ay muli sa inyo pansamantalang magpapaalam at bukas po ng umaga ay magkita-kita po tayong muli sa ganito pa rin pong araw at oras. Praise God, ganitong oras pa rin po, ganap ng 8 hanggang 9 ng umaga. Nawa ay patuloy tayong pagharian ng kanyang pag-ibig at ang pagliligtas ng kanyang anak na si Kristo Jesus, ang ating babaunin sa pang-araw-araw na ating paglalakbay, at ang walang hanggang pakikipisan at pakikisama ng kanyang banal na Espiritu ay dumaloy ng palagi sa atin upang tayo ay maging mapanatag sa gitna ng mga krisis at pandemya na ating pinagdadaanan. Muli po, magpakatibay po tayo, magpakalakas po tayo at maging malusog sa pang-araw-araw na ating buhay. Huwag po tayong mag-aatubiling lumapit sa Diyos na makapangyarihan sapagkat sa Kanya ay walang imposible. To God be all the glory. God bless us all.